Ipinanagisa at napaamin ni Congresswoman Jinky Luestro sa pamamagitan ng kanyang masusi at mahusay na pag-iimbestiga at pagtatanong sa mister ni Sara Diskaya na si Curly Diskaya sa pagpapatuloy ng pag-iimbestiga sa Kamara. At ito ang kanyang matinding revelasyon at natuklasan ng mga kongresista. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Questions are addressed to Mr. Diskaya. Mr. Chair, may I confirm if Mr. Diskaya is still attesting to the truthfulness of the contents of his affidavit dated September 6, 2025, which he presented in the Senate and where he identified lawmakers and DPWH officials allegedly involved in the anomaly in flood control projects. Mr. Diskaya, ito po ba'y pinatotohanan niyo pa? Yes po, Your Honor. Yung nakasulat po dito lahat. Your narration of facts in your affidavit involves billions of pesos. Mr. Diskaya, significantly under the law, if it is 50 million and below, the case is violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act. But if the case is more than 50 million, it constitutes violation of anti-plunder law. I want you to realize violation of anti-plunder law is punishable by life imprisonment and it is a no-bail offense. Which means if information will be filed by the Sandigan against you and your other co-accused during the entire period of hearing, kayo pong mag-asawa and the rest of the co-accused ay makukulong at mapapahiwalay sa inyong mga anak. Do you realize that? Your Honor, ano po, lahat po ng project po namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, can we please direct the resource person to be responsive to the question? Please be responsive, Mr. Diskaya. Your Honor, lahat po ng project namin ay nakuha po namin sa public bidding. Mr. Chair, for the guidance of the resource person, I will repeat the question. Earlier, ang sabi po ni Mr. Diskaya, to this time ay pinatototohanan pa rin niya ang nilalaman ng kanyang sinumpaang salaysay. And I wish to remind him that that sinumpaang salaysay constitute an offense we call violation of anti-plunder law. Plunder, to distinguish the same from Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Mr. Diskaya, is punishable by capital punishment, is a capital offense, punishable by life imprisonment, and is a no-bail offense. Which means, kung ang kaso po'y may isasampalaban sa inyong mag-asawa, kasama ang inyong mga co-accused, the entire period of hearing, kayo po'y nakakulong at mapapahiwalay po sa inyong mga anak. Yun po ba'y nare-realize nyo when you executed this sinumpaang salaysay? Mr. Diskaya? Your Honor, tatanungin ko lang po ang legal counsel ko. Mr. Chair, I don't understand that it seems that the resource person executed an affidavit without realizing the implications of the contents. Please respond, Mr. Diskaya. To simplify the question, Mr. Diskaya,
Nauunawaan niyo po ba ang repercussion, ang epekto, ang implication, ang consequence ng salaysay na inyong isinagawa sa inyong buhay, pamilya? Yes, Your Honor. Do you understand as well that in this affidavit, Mr. Diskaya, kayo po'y umamin na? Do you understand that? You already made an admission about the commission of the case of plunder with your affidavit. No, Your Honor. But you were the one narrating. Kasi, Your Honor, ano po ito? Pinilit lang po kami, Your Honor. Pinilit lang po. That is for you to prove. But in as far as this committee is concerned, including the members, when we go over your sinumpaang salaysay, to me it appears you are admitting already to the case of plunder. And the worst thing, Mr. Diskaya, among the lawmakers and the DPWH officials whom you identified, all of them denied. Do you understand the implication of this? I asked the lawyer. Attorney. Yes, please. Your Honor, yes po. You understand. Okay. So, Sorry, before proceeding, Congresswoman Luistro, ano yung context ng sinabi niyong pinilit lang po kayo? Nandito po sa aking salaysay na ayaw po namin magbigay. Okay, alright. Naintindihan ko na. Kaya alam po. Hindi ho kayo pinilit isulat itong affidavit. Hindi po. Okay, alright. Thank you. okay, so, naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin, hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po, kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami, mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho na naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas
na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudya sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. ano po, tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Ang ano po, presidente po at saka yung Senate po. I don't DOJ, think so, DOJ Mr. po. Diskaya. Becoming may a state interject? witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit considering the very complicated consequences of your admission? Your Honor, I ask my counsel muna. Yes, please. Your Honor, nasabi ko na po yung mensahe ng sinabi ko po kanina. So it's because mas pinipili mo na makulong kesa sa magalit at mapatay ka ng mga taong nagagalit sa'yo. Do you confirm that, Mr. Diskaya?
Yes po, Your Honor. Okay. I wish to invite your attention to paragraph 9 of your affidavit. Mr. Diskaya, sabi mo dito, nagkaroon ng kaunting tagumpay. Kaunting tagumpay ang St. Gerard Construction, kaya minabuti naming mag-asawa na mag-expand at bumuo ng iba pang kumpanya. Can you please enlighten us, what is kaunting tagumpay to you? Your Honor, naging umunlad po yung aming kampanya, kaya po nagtayo po ang misis ko ng sarili niyang korporasyon. Can we please convert this into quantitative terms? Magkano po ba yung kaunting tagumpay na kinita ng St. Gerard which prompted you to incorporate additional corporations? Your Honor, wala pa akong data sa ngayon, Your Honor, pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon para po, But at least give us an idea. Is this millions or billions? Lagpas lagpas 100 millions naman po. Lampas ng 100 million. Pero hindi lampas ng 1 billion. Your Honor, pag, ano po ba yan? Revenue po o yung net profit? Revenue. Pag revenue po, billions po. Billions. How many billions? 1 billion more po, Your Honor. And 1 billion is kaunting tagumpay to you? Kasi, Your Honor, ano po yan? Revenue siya, hindi siya net profit. Nonetheless, 1 billion is a very huge amount. And you consider that as konting tagumpay? Yes Your or Hon- no? Your Honor, ano po ito? Parang terminology lang po itong salita na ito. I wish to invite your attention as well to paragraph 13. Ang sabi mo naman dito, hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema. Pero kailangan naming magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Can you expound on this? Your Honor, ayaw naman po talaga namin mapasama sa ganitong klase ng sistema. Pero siyempre po, napipilitan lang po kaming magbigay sapagkat hindi po matutuloy ang project pag hindi po kami nagbigay. When you say napipilitan lang po kaming magbigay at hindi matutuloy ang project kapag hindi nagbigay, you are referring to the DPWH officials and some lawmakers you identified in your affidavit, yes or no? Yes, Your Honor. I see. So you want us to believe na kung wala itong mga taong pinangalanan mo, ay hindi ka magkakaroon ng mga kontrata mula sa DPWH. Is that what you wanted to say? No, Your Honor. Kasi sumasali po kami sa mga public bidding. Pag na-award na po yung project at saka nagkaroon ng notice to proceed, doon na po kami hinihingan. Hindi po ma-implement ang project or matatapos kung hindi po kami magbibigay. Yes, but you stated in your affidavit na pilitan ka lang. Yes, Your Honor, kasi hindi po namin gusto na magbigay. Hindi mo gustong magbigay pero napipilitan kang magbigay sa mga pinangalanan mo dahil hindi ka magkakaroon ng hanap buhay. Tama o mali? Your Honor, kailangan po, Your Honor, kasi kung hindi po, Please do not change the context of your affidavit. We are educated people here. Mr. Diskaya, I just want it to come from you. Sabi mo, napilitan ka lang. What does that mean? Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero napilitan kang magbigay to be able to get a contract and have them implemented after the award. Tama o mali? Your Honor, hindi po. Awarded na po sa amin ng project. May notice to proceed na po. Pero, Okay, let me correct. Awarded ng project, napilitan kang magbigay, pero dahil kung hindi ka magbibigay, ika-cancel ang project. yes, Your Honor, or right of way problem o di kaya mutual termination po ang mangyayari. So, it means mawawala yung hanap buhay mo
kung hindi ka magsasubmit dun sa system na sinasabi mo. Tama o mali? Hindi po matatapos ang project. Hindi po maumpisahan. Makakancel po. So that's precisely the point. Yun yung gusto mong sabihin sa affidavit mo. Napilitan ka lang mag-submit dun sa kanila, mga taong pinangalanan mo, dahil hindi ka makakaumpisa o makakatapos ng project. Did I say it right? Yes, Your Honor. Alright. So would you agree with me if I would say that per your experience, kung walang DPWH officials at kung walang mga lawmakers na binanggit mo sa affidavit, walang hanap buhay etong mga construction company mo? Mas maganda po ang buhay. Ibig sabihin po, mas makakapaghanap buhay po kami. Pag I wala see. pong ganun. Opo. Kasi public bidding po ang mangyayari lagi. No. Please listen to the question. Ang sabi mo sa affidavit mo, napipilitan ka lang. Hindi mo gusto ang ginagawa mo. Pero kaya ka nagbibigay ay dahil hindi mo mai-implement ang project mo dahil ika-cancel nila. That is suffice to say that kung wala sila, wala kayong hanap buhay. Tama? No, Your Honor. What else would you like to mean by this statement? Your Honor, ibig ko pong sabihin dito, kung wala pong pumipigil na ma-implement namin ng tama ang project at hindi po makakancel o walang right of way project, malaya po kaming makakapag-implement ng proyekto po. Okay, but nonetheless, the reason why you are saying nagbibigay ka sa kanila ay para makatapos ka ng project mo. Tama ba yon? Dahil hindi po kami makakasingil at ipapa-mutual terminate po ang project kapag Precisely. hindi po kami sumunod sa kagustuhan nila. Pag hindi ka nakasingil, walang hanap buhay ang kumpanya nyo. Tama ba yon? Tama po. Okay. So, ibig sabihin, in as far as the period of time referred to in your affidavit is concerned, ang hanap buhay mo, ayon sa'yo, ay dahil pinapayagan ka, pinapatapos ka, at naiipa-implement sa'yo ang mga project mo sa pamamagitan ng mga taong pinangalanan mo. Correct? Your Honor, paulit nga po ulit ang tanong mo. May I be clarified first? Ano ho bang period of time or taon ang tinutukoy nyo when you executed this affidavit? Actually, ito pong affidavit ko na ito po ay related po sa programa po ni PBBM sa mga ghost project po. Kaya ko po ito... So if you are referring to the current administration, then this must be 2022 up to 2024 project, Mr. Diskaya. Tama ba yun? Yes po, Honor. Okay. Okay. So kaya mo natapos ang project is because nakipagkasundo ka sa mga taong pinangalanan mo sa affidavit mo. Hindi po ako nakipagkasundo, Your Honor. Napilitan lang po kami, Your Honor. Hindi po kami nakipagkasundo kasi ayaw po namin magbayad. Sa totoo lang, masarap po ang buhay namin. Mas malaki sana ang kikitain pa namin kung hindi po kami magbabayad. Ayaw po namin... Napilitan ka na makipagkasundo. Would that work for you? Yes. Wala po kami magawa, Your Honor. Okay. Hindi po kami nakipagkasundo pala, Your Honor. Napilitan lang talaga. Nevertheless, you were able to collect the payment for the contracts because you wish to believe dahil nag-submit ka dun sa mga requirement nila. Yes po, Your Honor. Okay. Tama bang sabihin na sa affidavit mo, you would like to implicate the lawmakers and the DPWH officials kung bakit nakakapag-implement ka ng project at nakakasingil ka? They are part of your business.
Hindi po siya part ng aming business. Operation at least. Hindi rin po, Your Honor. So how do you consider that? Your Honor, talagang, ano lang po, talagang pag nanalo na po kami sa bidding, public bidding po kasi yan, doon na po sila dumarating. Okay. So, what is clear, Mr. Diskaya? Hindi ka makakasingil kung wala sila. Do you agree to that? Yes po, Your Honor. Of course, because that is the content of your affidavit. Tama ba? Yes po, Your Honor. Kung wala sila, hindi ka makakasingil. Tama din ba yon? Yes po, Your Honor. Binaligtad lang natin yon, ha? Ibig sabihin, para makasingil ka, dapat nandiyan sila. Tama? Tama, Your Honor. Okay. Now, I wish to show you a graph of the revenue which you earned during your past operations. Secretariat, please. There. Sabi mo, yung affidavit mo pertains to the current administration. So that is the second half of 2022 until 2023, at least for those that are shown in the graph. But if you will notice, Mr. Diskaya, yung revenue mo nag-spike 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, and even the first half of 2022. This only shows, Mr. Diskaya, that the revenue that you are generating during the former administration, 2016 to 2022, is bigger than the revenue that you are generating under the current administration. How can you explain this? Your Honor, wala naman pong nanghihingi sa amin, kaya mapapansin niyo po, ang nakalista lang po dito ay during ano lang po, during, ito lang po, sa 2022 lang po, dahil ang naging topic lang naman po dito is about sa unprogrammed flood control projects po. Kaya related lang po ito sa mga unprogrammed na po, na related projects lang po. Can you repeat your answer, Mr. Diskaya? During the previous administration? Your Honor, wala naman pong ganyan po nung past 3 administration po. Bali, ano lang po, bali, ito po kasing unprogram lang naman po ang napag-usapan po na kung bakit ito po ang 2022 po ang ating isinama po dito. Are you saying na yung pagbibigay mo ng pera sa DPWH at sa mga lawmakers happened only during the current administration and did not happen during the previous administration? Wala pong ganun pong nangihingi sa amin, hindi pa po. Wala po, pero nilalabanan po namin sa tunay na bidding po. Nagpapadyaryo po kami. Of course, you know how hard it is to participate in the bidding, Mr. Diskaya. And it is impossible, improbable, if not impossible, that the reason why you generated bigger revenue from 2016 to 2022 is because what you experienced under the current administration did not happen during the previous administration, Mr. Diskaya. Wala pong, may nangihingi rin po sa amin, pero ang totoo po niyan, pinadyaryo po namin, kaya wala, ano po, madalas po ako magpadyaryo, meron po akong mga, ano po, pinadyaryo ko po yung mga taga DPWH kadalasan. Can we show the next slide, please?
As a matter of fact, Mr. Diskaya, during the previous administration, 2016 to 2022, where's the second slide? There. It shows that you are the top one contractor from July 2016 to December 2017. That's 1.5 years. The total value of awarded contracts is 12 billion. Please explain to me. Your Honor, nirespeto ko po yung report po na ni PCIJ po. Alam ko po nanggaling po sa PCIJ yan. Pero hindi po yan po ang nakadeclare sa amin pong financial statement po. At saka yung mga nag-ongoing. At karamihan nga po dyan is mga na-terminate po na project. Isinama lang po nila sa listahan pero ang dami po dyan mga na-mutual terminate po na project. If that is not correct, then how much is the amount of the awarded contract to St. Gerard? Hindi po ako sigurado pero titingnan ko po, bigyan niyo po ng time para sa data po niya. At least can you give us an estimate? Is that 10B or 8B? Parang naglalaro lang po yun sa wala pang 3 billion po kasi ang dami pong na-mutual terminate ng mga project. Mutually terminated contract. What do you mean by mutually terminated contract? Marami pong minsan yung iba po may mga right of way problem kadalasan. Mr. Diskaya, how can you explain to me that under the current administration, may nanghihingi? Otherwise, hindi ka patutuloyin sa kontrata. But under the previous administration, walang nanghihingi. Your Honor, meron din naman pong nangihingi pero takot din po sila, takot sila pag napapadyaryo po sila. Katunayan po, yung mga taga-DPWs noon, pag dumarating na po ang St. Gerard Construction, ang tawag nila sa amin, pasaway. Sinasabihan ko sila, pasaway ba ang sumunod sa RA 9184? Ano ba ang ibig sabihin sa inyo ng pasaway? Yung sumunod sa batas o yung hindi sumunod sa batas? Kaya pinadyaryo po namin sila. Bakit hindi ka ba nagpapadyaryo under the current administration? Nagpadyaryo din po ako nung kay Secretary Bonoan. Papakuha ko lang po yung aking mga dyaryo. And may we know also sino ba yung mga ipinadyaryo mo during the last administration? Iba't ibang mga district po dito sa Pilipinas, saka Like mga how region many po. of them? Mga district engineer ba yan? Mga regional director ba yan? Can you please name names? Siyempre, pag nagpadyaryo ka, that is something which is very memorable to you. Opo. Yung iba po dito po sa DPWH, Cebu. Yung iba Sino? Po, yung iba po sa Region 4A. Who? Opo, hindi po, mga bids and award committee lang po ang pinadyaryo. Bids and Awards Committee. Sino doon? Can you please name names? Hindi po ang ginagawa ko lang po, binabanggit ko lang po yung pangalan ng distrito na yon, pero hindi ko po binabanggit yung pangalan ng Bids and Award Committee na nag-disqualified sa amin, kundi buong district po ang pinapangalanan ko. Can you please walk us through? Sige nga, kwento mo sa amin, ano yung sinasabi mong pagpapadyaryo? Mr. Chair, if What I are may, the contents of the if I publication? may interject, may we request for the physical copies of those tabloids na sinasabi po niyang siya po ay nagpadyaryo ng mga DPWH officials, lalo na po yung mga Bids and Awards Committees, para po malaman natin kung totoong nagsasabi po ng totoo ang ating resource person. Yes, Salamat po. Mr. Diskaya is ordered to submit copies of the publication of names in the dailies. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration.
Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba, hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyari din po, Your Honor. O balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Marami din po. Sa bawat Can you mapapanat... please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, isasubmit ko na lang po yung mga na-recover ko But na give us an dyaryo. idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Dahil di ba nagpo-posting naman talaga kayo? Posting and bidding, during bidding, right? That's part of the requirement Yes po, under Your Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs niyan na kami po ay disqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi rin po kami ng tulong kay Secretary Bunoan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kaming ipa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon, ayon sa iyong salaysay, ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay PBBM I po. understand, but prior to this time, Mr. Diskaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects in Yo- Bulacan before you came out to the open? Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bunoan. Pero mapapansin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bunoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Mr. Chair, Yes, please. quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed, yes. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration. Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po lahat ng mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga pong mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPWs ang department order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mabablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na disqualified ng 3 times. Kasi ang department order po nila, 3
na disqualification, i-recommend kanila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong ma-disqualified ng 3 ulit kasi sigurado ma-blacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi ma-blacklist po kasi yung mga taga-Base and Award Committee po, gagawang kanila ng paraan para katuldok lang, tuldok sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are you Pag nagprotesta referring ka, to the previous or the current administration? ngayon lang po kasi nauso yung yung department order na 3-strike policy na So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po, kasi naghigpit po sila ng husto para po yung Mr. Diskaya, if I may interrupt, I will simplify the question. Yes po, Your Honor. Would you like to say na sa current administration may nanghihingi, pero sa past administration walang nanghihingi? Your Honor, meron din naman po na may nanghihingi po, pero hindi ganun kahigpit po. For example po, hindi uso ang 3-strike policy po noon. Na pag naka-disqualified po ang contractor na 3 ulit, magba-blacklist na. Alright. With your admission na may nanghihingi din po, question, bakit hindi mo sinama doon sa affidavit mo? Your Honor, ano po yun? Hindi naman po naging successful yun. Kaya hindi ko na po, Nonetheless, may nanghingi pa rin. It's you who admitted. May nanghihingi din po during the past. You know why I'm asking you this line of questions? Because there is a principle in the law of evidence, falsus in uno, falsus in omnibus. False in one testimony is false in all testimonies. Bakit parang nagkaroon ka ng selective amnesia, Mr. Diskaya? Would you like us to believe na may nanghihingi during the current administration tapos walang nanghihingi during the past administration? How would you even explain na during the past administration, top 1 contractor ka from PCIG data, and yet you are claiming walang nanghihingi unlike during the current administration? What I wish to point out, Mr. Diskaya, your affidavit is full of inconsistencies and lies. Your Honor, ang affidavit po na ito ay tungkol lang po sa pagsuporta po namin kay PBBM po. Kasi po, ang kanya pong finilash po sa TV noong nakaraan po ay report po tungkol sa mga unprograms po na project. Kaya dito lang po ang salaysay ko hanggang... Okay, then let me ask you, if you are saving your statement by claiming that you are pertaining only to what the President discovered as anomalous projects during his administration, let me ask you, sino yung mga nanghihingi during the past administration? Your Honor, ano lang po, Your Honor, nung mga panahon po kasi na yun, kadalasan po, iba po, mga retired na po, mga wala na po dito sa Yes. DPWs. Kadalasan But po, can mga you taga-DPWs lang po. Can you please identify the names with the same courage that you have when you name these lawmakers and DPWH officials in your affidavit? Your Honor, for example po, si D.E.R. Pascual po dati. Kaya lang patay na po Who siya. is kawalan D.R. po. Pascual? Opo, D.E.R. Pascual. Siya po ang bago po siya namatay noon, ay pinablacklist niya po kami dahil nag-negative slippage. So siya po ang talagang tunay na nanghihingi sa amin. Huwag ka So hindi po magbanggit ng pangalan ng patay na. Bakit pangalan ng patay yung binabanggit mo? Hindi makakasagot sa'yo. Oho. Yung iba po kasi sa... Ganito na lang ho kaigsi yung pasensya ng komite na ito. Bago ho tayo umabot sa punto
na walang uwian. So, seryosohin po natin yung pagsagot. Hindi ho namin tatanggapin yung mga ganyan po. Nagtatanong ng pangalan ng patay. Hindi nyo na rinespeto yung tao. Your Honor, okay lang po ba yung data po kasi wala pa sa akin yung iba pang mga Bigay ka data. ng bakit papel ang hinahanap? Yung laman ng utak mo hinahanap. Sino yung humingi ng pera? Mula sa nagdaang gobyerno. Opo. Hindi mo kailangan ng papel para doon. Opo. Dati po sa sa bandang Region 4A po noon, mga regional director naman O po kaya noon. kung bigay ka ng araw. pangalan, Po. Bali nakalimutan ko na yung pangalan. magbigay Mas ka tagal ng na po. pangalan. Basta RD po dati yun ng Region 4A po dati noon. Opo. Magbigay ka ng pangalan. Si RD, kalimutan ko na. Hindi pa yan. Hindi pa siya nagbigay ng... Magbigay ka ng pangalan ng hihingi nung nagdaang gobyerno. Opo. RD po ng ng Region 4A po dati noon. Hindi ko lang po masyadong ma-mention kasi nasa isang papel ko po yun. Opo. Ano po yun? Anong taon? Kung hindi ako O nagkakamali. sige, yung taga 4A. May taga 4A dito, di ba, RD? Sinong 4A ngayon? Kabisado niya yung mga pangalan ng mga 4A na nauna. Year ano po yun? Year 20, ano po yata? 2018? Something ganun po. 2018, 2019. Region 4A. Opo. RD. Opo. O sino yung 4A RD? Ngayon, pumunta kayo rito. Sabihin niyo yung mga nagdaang RD. Huwag ka na kayo magkamayan. Director Samson Hebra po dati nung araw. Buhay pa ba yun? Buhay pa ba yun? Yung mga taga DPWH, buhay pa po ba yun? Sige, pakuyulit yung pangalan. Director Samson Hebra po. Humihingi ng pera sa inyo. May inuutusan lang po siya na kailangan ay magbigay po at may pinakukuha. Pero hindi po kami pumayag. Magkano yung hinihingi? Ano po, bali, ano po, parang nasa ano po yata yun, parang 10%. Para kanino? Para daw sa, basta may ayaw po niya, basta taas lang. Yan O po ano na sinasabi. naman yung taas? Ano na naman? Baka yung taas, magtututuro ka na naman kung sino-sino. Wala po. Sino yung taas? Wala pong binanggit sa akin ng mga politiko, basta taas lang. Congressman Lucia, please proceed. Mr. Chair, I wish to wrap up, no? If we can bring back the slide. There is an admission also already from the resource person that even during the past administration ay may nanghihingi. However, it appears na he refused to disclose the names, unlike the way he did in his affidavit when he identified the alleged lawmakers and the DPWH officials. With that amount of awarded contract to Mr. Diskaya, that is 12 billion. Pagkaban, he is questioning the amount, no? I do not understand why a simple publication would make a difference between the previous and the current administration. If he is claiming na yung mga pinangalanan niya na mambabatas at DPWH officials ay nanghihingi, what makes the situation during the past administration different? Bakit ayaw niyang pangalanan? When in fact, during the past administration, he is the top 1 contractor. I wish to ask, Mr. Chair, nagkaroon ba ng selective amnesia si Mr. Diskaya? Tanda niya yung mga nanghingi sa kanya during the current administration. Pero it seems, he totally forgot already about the people who might have asked for the same
requirement as well during the past administration when he ranked number 1 with regards to the biggest awarded contract among the contractors in the entire country, Mr. Chair. And I wish to remind our resource person, hindi pwedeng ang pagsasabi ng katotohanan ay selective lamang. When you take your oath to tell the truth and nothing but the truth, you have to disclose everything. Hindi pwedeng ang i-disclose mo lang 23 up to 24 and then 2016 to 2022 nakalimutan mo na. How can that be possible, Mr. Diskaya? And of course, let us remind our resource person again, falsus in uno, falsus in omnibus. I am questioning the veracity of your affidavit. It is full of inconsistencies. It is full of false testimony. And with your refusal to disclose what happened during the past administration, it casts doubt, strong doubt, on the truthfulness of the contents of your affidavit. Mr. Chair, I conclude. Mr. Chair, may we just ask Mr. Diskaya to submit this an affidavit? Kasi po, I could understand, he has a lot of contracts. Sabi niya nga, may 50 plus na mga publication. Bakit hindi na lang niya i-submit yung from 2016 to 2022 yung list ng mga nanghingi sa kanya? At least may record tayo kung sino yung mga nahingi. We can verify kung patay na yan, kung buhay pa yan, and maybe we can even call these people. Yes, Mr. Diskaya is directed to comply with the request of Congressman Erice. Before going to Congressman Santos, Congressman Adyong has an interjection. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just a follow-up lang dun sa line of questioning ni Congressman Jinky. Mr. Diskaya, may tiwala ka naman sa asawa mo, no? Yes, Your Honor. Okay, so lahat po ng na-mention niya, nasabi po niya nung nagsimula po siyang umattend sa Senate hearing, ay pinatotohanan mo at naniniwala kang katotohanan. Yes, Your Honor. Okay. Ito pong salaysay ninyo, joint affidavit po ng misis nyo, no? Tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. Kasi sinabi mo po, nung tinanong ka ni Kong Jinky, doon sa paragraph 13 na ayaw nyo, basahin ko ulit hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado. Nung pina-expound sa'yo ni Kong Jinky, sabi mo, actually nahihirapan ka na nga. Tama po yung pagkarinig ko. Nahihirapan ka dun sa ganitong sistema, ayaw mo, that's why nire-report mo at nagpapadyaryo ka. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Ang tanong ko, kung nahihirapan ka, hindi ko lang maintindihan, kung nahihirapan ka, ba't dinagdagan nyo pa yung kumpanya nyo na hindi lang isa? Ginawa nyo pang siyam. And this was admitted by your wife during the Senate inquiry. Kasi sa akin, kung nahihirapan ka, dapat bibitawan mo na nga yan eh. Diba? Bakit dinagdagan nyo pa yung sakit ng ulo nyo? Ginawa nyo siyam instead of one. Your Honor, nag-divest na po kami sa mga company ito dahil yung mga pamangkin po namin ay nangutang po sa amin. Yeah, but the question is, it was admitted during the Senate inquiry and it was actually confirmed by PCAB that these companies are actually controlled and owned by you. Iba-iba lang yung pangalan, but basically, these companies are operated under your direct control of your wife. So, ang hindi ko lang maintindihan, and perhaps ang hindi lang maintindihan ng common na tao na nakikinig sa'yo ngayon, ay kung nahihirapan ka at ayaw mo na, ba't dinagdagan mo pa yung isang bagay na ayaw mo naman at nahihirapan ka lang? Pwede niyo bang paintindiho sa akin yun? At wag niyo akong daanin sa mga technical dahil alam naman ho natin kayong may control niyan. In fact, the PCAB, pina-blacklist nila because they have proven that these companies are owned by you and your wife.
Hindi po, Your Honor. Yung blacklisting po is negative slippage po ang dahilan. Mr. Chair, this is just an interjection, no? Kanina, under po sa salaysay ninyo, may na-mention po kayo ng mga pangalan na mga politiko, hindi ba? Sinabi nyo, binibigyan nyo, tama po ba yon? Dito po sa affidavit ko. Yes, Opo. affidavit nyo, tama po ba yon? Ito po, tama po ito. Yes. Ilang beses nyo ba silang pinagbibigyan or binibigay doon sa sinasabi nyo po na middleman nila? Doon lang po sa talagang mapipilit po. Talagang Ilang beses nga po ba? Can you recall? ito lang po, ito lang halos, ito lang po. No. Hindi ko tinatanong kung sila, ilang beses yung mga na-mention dito, ilang beses niyo po silang binigyan or ilang beses po kayong hiningian? Ngayon pa, ito pa lang po, ito pa yung mga transaction po na ito. Ito pa lang. What do you mean itong Actually, yung iba po, wala pang naibigay, talagang nag-ano na kaagad. Namilit na. Pero yung mga dati po yung sinasabing hinihingian kayo, the same din po ba halimbawa si Region 4, the same ho ba na dun din yung humihingi sa inyo ilang beses nang napabigyan or ilang beses nang lumalapit sa inyo? Hindi po kami ang lumalapit, kundi kapag nanalo na Kasi- po kami sa public bidding, at saka na lang po sila Chair. lumalabas po yung kanilang mga inuutusan. Mr. Chair, hindi ko lang ma-reconcile, Mr. Chair, yung sagot ng ating guest, yung guest po natin ngayon. Dahil, una, ang sinasabi po niya, nahihirapan siya, ayaw na niya. Pangalawa, may sinasabi po siyang hingi ng hingi. Eh kung nagne-nationwide naman ho siya nagbibidding, ba't siya doon parating nagbibidding doon sa taong or sa mga isang area na hingihan siya ng hingi? I mean, it does not follow logically that if you're avoiding something, instead of completely trying to disassociate yourself from that person or that area, you would continuously engage into business with the particular person in that particular area. So, actually, Mr. Chair, I'm just trying to reconcile yung mga sagot po niya kanina na at yung sa mga salaysay na binigay niya na para sa common na tao, hindi po talaga nagja-jive. And I guess nobody in this room would actually believe you, Mr. Diskaya. Lastly, I just want to make this as a manifestation. Dahil alam ko po, mayroon pong gusto din magtanong. This is just an interjection naman doon sa line of question ni Congresswoman Luistro. Ang sabi niyo po, kaya nga po kayo gumawa ng salaysay kasi gusto niyo pong suportahan ng presidente. I disagree, Mr. Diskaya. I disagree that you made this salaysay out of pure sincerity of your heart to clean the system. Lumabas po kayo because nabisto po kayo. Lumabas po kayo, you made this salaysay because you want to save your skin. And you want to create every possible stories that you can think of just to save your skin. So I doubt if you made this act as a result of the sincerity of your heart and of your good intention, Mr. Chair. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Mr. Chair, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Pacifico Diskaya, owner po ng St. Gerard Construction. Gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko lang pong linawin base po doon sa sworn statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker. Gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yon dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi. Or, yung sa ibang salita, para malinis pakinggan, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldico at saka ni Speaker. Kaya nga po, ako po ay gusto ko iparting din kay Speaker po at saka kay Saldico na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan.
kumbaga, para makakuha o ano po mga klaseng bagay. Pero wala po akong direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay speaker po napupunta yon o kay saldi ko. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay saldi ko at speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay speaker at saka kay saldi ko na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement nyo. Yes po. Kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify nyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabit ninyo sa Senado. Yes Ito po po. yun. Ito po yun. Ito ba yun? Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si saldi ko, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o di ka kay saldi ko yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong transaction. Access. Yes po. Or access. And Yes when you po. say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po. Opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. At Pero yung iba mo yung sinabi dito, tungkol dun sa pagpangalan sa kanila, kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit yung pangalan ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila, totoo pa rin po ito. yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong hiwalay na sinumpaang salaysay na balak niyong isubmit dito sa committee, Infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit niyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement or sinumpaang salaysay? Or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate, which was executed September 6, nung Sabado lang po? Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko po. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Okay. So ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At inuulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon, Opo, Your Honor. whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa. By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya? Ngayon po, nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil syempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung apat po naming anak kasi yung apat po naming anak is suffering for, ano din po? So nasa bahay ADHD. lang po siya o nasa Oh. ospital? Sa bahay po. Meron ho ba kayong medical certificate to show us na ganun nga ang kanyang kalagayan? Wala po pang mapapakita pero may pinadala po ang misis ko na ano po, letter po dito. Okay. Kaya ko po in-emphasize yung the whole truth, but nothing but the truth. Kasi ho, hindi maiwasan ang obserbasyon. Ito ay nakita ko kaagad at sigurado po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20, kung saan pinangalanan ninyo
yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga tangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaksyon na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So, ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna my rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapir po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify? How do we call these persons or these individuals summoned or invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, 3 pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay, so we the don't have Separate. a separate House rules. Okay. Congresswoman And Galing. indeed, under those rules, witnesses have the rights, have certain rights. Pero po yung binabanggit niyo po ngayon, di ako po sigurado kung ano pong right. What specific right do you have that you are now invoking? You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that should be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan na mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and Representative Saldico, doon sa Senado. That was not in executive session. That was in open and public proceedings. I do not get it. I do not understand kung bakit all of a sudden you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is
quite unfair, and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit ho kayo humingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so. The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Kanina po kay Mr. Hernandez, yan din po yung kanya pong hinihingi, no? Mula sa amin. Yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil syempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung if it is an assurance of safety, if it is an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, I perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel. Yes, Congresswoman De Lima, Mr. Diskaya can confer momentarily with his counsel, please. Your Honor, pasensya na po kayo sa hinihingi kong invoke, pero wala na po akong babanggitin po. Opo, pwede na pong ituloy. Wala nang babanggitin. Yes po, hindi ko po ine-exercise yung invoke of the rights kasi wala na po akong idadagdag dito. Sinabi niyo po kanina, Hindi po, hindi ko lang po naintindihan masyado kasi po, actually po, first time ko pong makaranas ng ganitong klase ng mga bagay maliban po sa kahapon na Senate. paano niyo po ma-explain na nakalagay dito sa sinumpaang salaysay ninyo, paragraph 20, ilan sa kanila? Hindi ho ba dapat ang linagay dito kung wala na po itong mga dagdag? Ang mga ito ay sina or something to that effect. Pero malinaw na malinaw yung pagkakasabi mo ng ilan sa kanila. At hindi lang po sa paragraph 20. Ganon din po sa paragraph 29. Yung sinabi mo sa ilang pagkakataon ng mga politiko na personal na inaabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi namin kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina? And then you enumerated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 congressmen. Paano nyo po mapapaliwanag yon? Ilan sa kanila ay klaro? Opo. Ilan lang? For examples, ilan? Few of them. So there is a whole universe. Your Honor, ito lang po ang nakasulat kasi wala po akong gabay ng abogado po dito. Nung akin pong itong isulat, wala pong nag-draft. Ako lang po. Walang naggabay Opo. na abogado. Opo. So sino ang naggabay sa inyo kung hindi yung abogado? Bali po yung pagsusulat po nito, Your Honor, is ako po ang mismong nagsulat at pinabasa ko lang po sa abogado ko kung okay na siya. Ito po ay subscribe and sworn to noong September 6. Yes, Your Honor. Ang gumawa nito ay abogado ninyo? Ako po, Your Honor. Kayo po. Mhm. O, so bakit po ganun ang pagkakalagay dito? Ilan sa kanila? So, Sabado nyo ito in-execute. Yes, Your Honor. Present ninyo kahapon sa hearing ng Senado. Yes, Your Honor. So, ito ay sarili mong gawa Yes, Your Honor. na pina-formalize mo na lang sa abogado mo. Yes, Your Honor. Sino po yung abogado nyo? Si ano po, si Attorney Subido po. Attorney Subido.
At ito ang presenta nyo sa Senado. At Yes po. wala na kayong idadagdag o babaguhin dito. Kasi hindi ko po maintindihan. Wala na po. Wala na po. Ilan sa kanila? Ano pong ibig sabihin nun? Ilan sa kanila? Explain to us, please. Hindi po malinaw. Ang ibig po sa akin, kasi may pagka-Bisaya po ako, hindi po masyadong klaro sa akin ilan sa kanila. Ibig sabihin po, parang ito po ang mga binabanggit ko. Ito lang ang alam mo? Yes, Your Honor. Wala ka nang idadagdag. Wala na yun. Member of the House of Representatives o kaya ng Senado. You are under oath. Your Honor, I don't believe na ganun nga na ito ay kumpleto na kasi nga yung ilan sa kanila. Your Honor, okay lang po ba? Tangingin ko lang po yung legal counsel ko. Mr. Chair, habang sila po ay nag-consult, meron lang po akong isang ika-clarify. Isang tanong lang po. Okay. Kay Engineer Alcantara. Okay, please proceed. Engineer Alcantara, tama ba yung pagkakaintindi ko kanina? Sinasabi mo na hindi ka nagbibigay kay Senator Joel Villanueva? May sinabi ka bang gano'n kanina? Opo, wala po akong dinideliver. Yun po kasi ang pagkakasabi ni Kaya nga, Pres. wala kang dinideliver Yes kay po. Senator Jinggoy. Wala po, Your Honor. So, tinatanggi mo yun sa dalawa. Yes po, Your So, Honor. tama yung pagkakarinig ko kanina na sinabi mo? Yes po, Your Honor. Yun lang. Pero ano connection nyo ni Senator Jinggoy Estrada? Wala po, Your Honor. Hindi ko po siya kaibigan o hindi po ako nakakalapit sa kanya, hindi po ako nakakapunta po sa kanya. Wala Your po Honor. kayong pagkakaibigan sa mga Estrada? Wala po, Your Honor. Maliban po, ako yung naging empleyado lang po sa City Hall, pero Yun na nga. trabaho lang po, Your Honor. Trabaho lang po. Sino mga kasama doon? Yung city engineer po, Para malinaw, naging city engineer po kayo sa Maynila, tama po ba? division chief lang po ako, hepe lang po ako, Your Honor. Sino yung city engineer nun? City engineer Roberto Bernardo po. Yan yung undersecretary na binabanggit po ng lahat ng mga tao rito, hindi ba? Yes, Your Honor. So hindi ba kayo magkakasama sa isang sindikato? Hindi po, Your Honor, wala po. Magkasama kayo sa Maynila, magkasama kayo sa DPWH. Tapos tinatanggi mo ngayon na wala kayong connection kay Jinggoy Estrada, Senador Jinggoy Estrada. Paano naman nangyari? Tingin nyo maniniwala yung mga taong bayan? Wala po akong personal na connection po kay Senator Jinggoy, Your Honor. Ibig mo sabihin, nung panahon na yon, sino bang mayor noon? Tatay niya, hindi ba? Yes, Your Honor. Tingin mo naniniwala kami sa mga ganyang mga pagsasalita na yan? Your Honor, kami pong mga division chief po ay wala po kaming direct access kay Mayor Era po nung mga panahon po na yun, Your Honor. Pero ang malinaw, magkasama kayo ni Engineer Bernardo Yes, Your sa Honor. City Hall. Yes, Your Honor. Magkasama rin kayo sa DPWH Yes, Your ni Honor. Undersecretary Bernardo. Tama po ba? Opo. Maraming salamat. Okay. Yes, Engineer Bryce, please. Before going back to Mr. Diskaya. Thank you, Your Honor. To add up lang po, kung hindi po sila magkakilala, there was a time nag-birthday po si Senator Jinggoy sa Soler. Umattend po siya. Kung hindi po sila magkakilala, Your Honor. Oh, Just additional info lang. Engineer Alcantara, hindi pala kayo magkakilala. Bakit ka naman nagpunta sa Soler? Parang mahirap maimbitahan sa Soler, di ba? Mr. Chair, I'd like to remind our guest, especially Engineer Alcantara, to answer as honestly as possible all the questions because you're under oath and you don't want to tempt these members to cite you in contempt. Just a reminder. No, it's okay, it's okay. Thank you for the reminder. DE Alcantara, please. Your Honor, napunta lang po ako ng birthday. Sinasama lang po ako ng ibang mga hepe po doon po sa City Hall po, Your Honor. Maraming salamat po. We can go back to Mr. Diskaya. I think, tapos na po ba kayo mag-confer with the lawyer, Mr. Diskaya? Before giving it to Senator De Lima, I think it's very important to provide the context as to the question. No? Alam po ninyo, Mr. Diskaya, dalawa po yung mahalagang butas sa testimonya kahapon. Una, ang daming mga kongresistang binanggit. Di ba?
Pero okay, di, sige. Nakaupo, hindi na nakaupo. Pero nakakapagtaka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte, isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang senador sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin niyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho nating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Your Honor, wala na po. Okay. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Yes po, yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Your Ribbon- Honor, Sa Blue wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi niyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung nag-gabayin po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na napangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong.
Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero Ay, kayo sina- mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na to ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung ano po, yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session, kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, particular dito sa mga maanumalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to I suspend. therefore move to cite in Session contempt suspended.